Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. Welcome back to Friend Teachy Vlog. Meron akong i-vlog ngayon, share ngayon itong araw na to tungkol sa iSense. Ito, di ko na sana i-vlog kasi nga, ang akala ko noon na backlight lang. Ganito lang ang naging ano yun eh. Kaya kung makikita nyo, may pula. Ayan. Pag inon mo siya, nag-on naman, pero wala siyang backlight. Walang liwanag. Ganyan lang siya. Sabi ko sa may-ari, baka sira ang backlight. So, binuksan ko na to guys. Pakita ko ulit kung paano naging problema nito. Tara guys, sundan nyo ako. Bago natin ipagpatuloy itong pagbablog, gusto ko sana pasalamatan yung mga bago natin viewers. Gusto ko i-shoutout kayo lahat. Shoutout sa inyo. Welcome back to my small channel. Friend Teachy Vlog. Tara guys, bubuksan ko lang siya. Ganyan lang yan. Akala ko noon na backlight ang sira. So ngayon bubuksan ko. Please standby. Yung pinaka-main board. Yung parte ditong IC na to, napuno siya ng may picture na kasi pinakita ko sa may-ari. Ito yun, yung puro kalawang. Tapos nilinis ko. Ito yun, ipo-close up lang natin. Ito yung guys oh. Ayan, ito to. Ito yung nasa picture na hindi na makita to IC na to, natakpan. So nilinis ko siya. Nilinis ko tapos naskas ko siya ng ganyan. Nung napansin ko putol na. Kaya siguro hindi umilaw yung backlight. Gawa nga siguro dito kasi to parang ito boost converter eh. Yan. Ito yun. Yung nasa picture na puro natakpan ng ng mga kalakalawang galing sa yero. Tapos napansin na ako dito parang nung siguro yung kasagsagan ng malakas na ulan, may tumulong tubig dito. Tapos ito, picture rin ako nito ganun ko nung nag-umido siya nilinis ko lang to kaya medyo maayos-ayos na tingnan yan. Tapos ito, yan. Titingnan natin kung wala pa talagang supply, kasi pag walang supply, ibig sabihin itong nasira na to para sa backlight niya to back converter niya. Kasi puro mga back oil Tapos may IC. Parang driver IC ata siya. Kaya sa backlight on niya guys, wala nga masusukat. Wala Ibig sabihin, yung naapektuhan na spare na yun, malamang sa backlight on niya yun. Tapos kasi kung titingnan mo yung sa backlight board niya, inverter board niya, may masusukat kang 196 196 volts. Sabihin, good yung inverter niya. Problema lang, hindi gumagana yung backlight on natin. So ngayon, titingnan naman natin yung backlight niya kung gumagana ba talaga. May supply yung inverter board Ngayon, titingnan naman natin kung buo nga ba yung backlight niya. Ayan guys yung backlight niya umilaw, ibig sabihin buo siya. Ayan may ilaw siya papatayin ko ayan ayan yung sa backlight natin, ibig sabihin buo yung backlight. Pumili ako ng backlight yung nabibili sa Lazada, nakala mo Tecon board kasi laki ng Tecon maliit pa doon. Ang problema hanggang 42 lang kaya nung pagdating ng 50 hirap na. May malalaking back oil ang problema. Yung mga IC doon, hindi niya na kinakaya So, ang gagawin ko dito, gagawa na lang ako ng haibo. I-haibo ko na lang siya. Mas pa yun, sigurado pa ako doon. So, ipapakita ko kung paano technique ang ginagawa ko. Ngayon naman, may mga dagdag. Dati, simple lang ginagawa ko ngayon, may mga dagdag na component. Yan, abangan nyo lang. So, ngayon, na-determine natin na buo yung backlight natin. May supply yung inverter board. Ang ayaw lang gumana sa kanya yung backlight on. Kaya gagawin na lang natin ng paraan. Tingnan muna natin kung talagang wala na ibang problema. Pailawin muna natin to, pagaganahin muna natin. Susuplayan muna natin ng sariling driver yung backlight niya para umilaw. Tapos patatakboy muna natin yung unit na sa huli ang gagawin natin is backlight nga lang ba talaga. Baka mamaya may pang problema pa pala to. Yan, i-on ko na siya. Full. Tapos tingnan natin. Ayan guys, gumana siya. Gagawa na tayo ng backlight driver para sa kanya. Pero guys, pahabol lang Meron pa mga nakasiksik dito. Tinanggal ko mga tornilyo. May mga nakasiksik na mga galing sa yero.
Ang dami. May mga nakasiksik doon eh. Ayun o to. Yung kalawang galing sa yero, sa pinakakisami nila. Ayan o, dami ko nakuha rito, nakasiksik. Nung tinanggal ko yung tornilyo, ayan nakita ko. Ngayon guys, ito na, balik tayo. Gagawa na tayo ng sarili nating backlight driver. Ang gagawin ko muna ganito eh. Kasi pag ganito guys, dati ginagawa ko, ito lang. Di pa ako dati gumagamit ng relay kasi pag nagmamadali, matagal na yun, mga ilang years na ganyan. Ngayon naman, siyempre, yung mga na-experience natin ng mga nakaraan, nagdadagdag na lang tayo. Naglalagay na tayo ng relay. Dati relay lang, tapos wala pang mga driver transistor. Ngayon, pag nagdadagdag na lang. Kasi ito ngayon, first time kong i-vlog yung ganitong backlight driver, paano gumawa ng backlight driver. So hanggang nung mga 32 guys, ang ginagamit kong capacitor dito, 105G lang. 105G na capacitor. Ngayon, gagamit ako ng 335 kasi 50 inches yung gagawan ko ng backlight driver. 50 inches na high sense. Kaya kailangan ko na mas malakas na backlight driver para maliwanag. Pwede naman yung kaso nga lang, minsan madilim eh. Kulang sa brightness. So gagamitin ko ngayong capacitor is 335. Pwede naman to microfarad na capacitor ng electric fan, kaso di ako gumagamit nun. Sa iba, gumagamit pala ako, di ako gumagamit kasi malakas makapondi ng ng backlight. Kaya modify ko siya ngayon para gusto kong ibaba. Kaya pag medyo mahina yung backlight mo, pag mo doon, pundi ka agad. So gagamit tayo ng mga resistor ngayon para gawin natin dropping voltage. Para hindi mapundi yung mga ilaw natin. So mag-umpisa na tayo guys. Una gagamit tayo ng ito muna, papakita ko yung diagram. Paggawa ng backlight tester, ay backlight driver. Ito yon. Ito yung line 1. Meron tayong line 2 sa outlet ng natin ng 220 volt AC. Yung line 1, maglalagay ka ng capacitor. Ito tapos pupunta ng bridge type, full wave to guys. Ito full wave bridge type na diode to. Ayan o. Full wave bridge type. May makikita ka ritong sign na ayan. AC yan. Ayan. Ayan, AC yung gitna na yan. Tapos itong sign na to, positive. Yung na yan, positive. Tapos ito, negative. May nakalagay naman na positive. Tapos itong gitna na to, AC yan. Yung iba, may sign na parang ganito. Yung may sign na parang ganito siya. Yan, dalawang ganyan. Yan, AC yan. Ito naman, ang nakalagay talaga, AC na nakasulat. Tapos itong na to, may tapyas, positive. Yung wala, negative. So, balik tayo sa diagram. Gagamitin natin full wave bridge type diode ito. Tapos, capacitor, pwede naman 47 microfarad, 400 volt. Pero gagamitin ko is 222 lang. 22 microfarad. Nasa inyo na yan, pwede nyo gawin 47. Kaso nga lang, nalalakyan ako sa 47. Gagawin ko siya maliit, gagawin ko na lang 22. Saka mabilis mag-discharge pag mababa lang yung capacitance. Mag-discharge sa kagad. Tapos, resistor. Yan lang guys, sundan nyo na lang yung diagram para di na tayo mapa kasi baka mapa na yung video natin. Tapos ngayon, pag gusto mo maglagay ng relay, ito sa baba. Halimbawa, ito yung wala pang relay. Yan, itong portion na to guys. Itong portion na to, wala pang relay yan. Ngayon, kung maglalagay ka ng relay, ito yung diagram niya na kasama ang relay. Pwede mo naman, din naman siya lagyan ng transistor. Pwede naman na yung coil, supply mo lang ng 12 volts, gawin mo yung kabila, gagana na yung relay mo. Kaso nga lang, may tamang pamamaraan dito na, kasi pagka wala kasing relay, pangit pag sinaksak mo, ilaw na kagad, napupersa yung backlight. So, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng relay. Ang sa relay naman, ganito. Ito yung sa relay niya. Ayan, ito coil yan, masusukat ka dito coil. Tapos itong gitna, papunta rito, normally close yan. Dito ka maglalagay sa kabila. Parang yung isang linya ng kuryente mo, puputulin mo. Parang yung isang linya ng kuryente mo ganyan. Puputulin mo siya ngayon. Puputulin mo. Ito yung ilalagay mo sa isang palang relay, yung isa naman sa kabila. Para pag nag-contact yung relay mo, magiging isang linya sila. Bali, pag nag-switch na, magkoconnect silang dalawa. So, ito yon. Yan. Ito guys, itong mga na to,
Paano ba malalaman kung alin ang coil? Ganito lang. Tester tayo. Meron ditong analog multimeter. Times 1 lang natin. Ayan. Tapos, itong ano na to, coil na yan. Kasi yung ibang relay, walang nakalagay na coil. Ganito. Ayan, wala sa nakalagay na coil, diba? Ayun lang siya. Ito, wala rin, oh. Oh, iba-iba. So, para malaman mo kung alin ang coil, alin ang normally open, alin ang normally close, titesterin mo, gagamit ka ng tester ngayon. So, ito, ganito. Para malaman mo kung saan yung coil, ito kasi may nakalagay na coil, eh, no? May naka-indicate siya. Times 1 mo lang yung, ano mo. Yan, times 1 mo lang. Tapos, ayan. Oh, may resistance ka masusukat yan, ano. May resistance ka masusukat na nasa 90 o 80 ganyan. Tapos dito sa kabila, itong gitna saka dito, naka-normally close yan. And kung mapapansin mo, continuity sagad ang palo. Sa kabila, normally open naman siya. Kaya pag nasupplyan itong relay mo at nagkaroon siya ng contact sa loob, lilipat yung ano mo, gitna, yung galing dito, lilipat dito sa kabila ngayon. Ito na magkakaroon ng normally close, ito na normally open. Pag bibili ka, ganito muna yan eh. Ganito muna siya. Coil, normally close, normally open. Ngayon, dito ang supply niyan, dito ang supply sa coil. Tapos yung isang linya, parang puputulin mo lang, ilalagay mo yung dulong-dulo dito. Para pag nag-contact tong relay mo, nag-switch, magkakaroon na ng continuity yung isang line 1 mo o line 2 man. Tapos ito na, tuloy tayo. Tapos punta na tayo sa transistor. Yung transistor naman, ito yun. Ang tawag dito, switching transistor. C1815. Paano ba malalaman kung alin ang base? Lagay natin sa times 10. Tapos adjust natin yung zero ohmmeter. Tapos hanapin natin. Halimbawa yan, ganyan. Wala. Babalik tayo natin yung tester. Kailangan papalo yung dalawa hindi. Yan, pumalo. Yung isa pa. Yan, pag pumalo ng 2 beses yan, nilagay mo rito, di ba, nasa gawing kanan, nakarap yung facing ng transistor, nakarap sa iyo. Yung may nakasulat na C1815. Yan. Yan. Ito yung base. Yan. Tapos, isa pa. Ibig sabihin, ito yung base. Ito yung base. Kasi pag binaliktad mo itong tester mo, dapat hindi siya papalo. Pag pumalo yan, sira yung tester mo. Sira yung transistor mo. Kaya hindi siya pumalo, di ba? Ibig sabihin, ito yung base. Gitna yung collector, ito yung emitter ngayon. Ngayon, itong base natin, di ka pwede maglagay ng, hindi ka pwede na didirekta mo sa supplyan na. Halimbawa, lalagay ka ng 12 volts, didirekta mo. Ang tawag ko dito, current base resistor, na kailangan, laging may nakakabit dito na base. Kasi dito, mababa lang ang supply na, pag nag-on to, itong collector, saka magkocontact to dito, kung saan ito yung ground, saka lang magkakaroon ng ground to pag gumana na yung collector to ground. Pag nag-switch, sa pamagitan ng supply ng sa base. Kaya yung base niya, kailangan laging may nakakabit na resistor. Take note nyo lang, na hindi pwede yung base, walang resistor. Kailangan laging may resistor yan. Punta ang dyan, current base resistor kung tawagin. Tapos collector emitter. Ganyan na facing nakaharap. Ganyan lang pag-check ng transistor. So, meron na tayong transistor. Yun lang, umpisa na natin paggawa. Ito guys, natapos na natin gawin. Bali, ito yung sa AC natin. Yan, ito sa line 1, line 2 natin. Yan. Yan, ito yung sa line 1, line 2 natin. Yan. Ngayon, pagka na-supplyan yung relay, gumana tong driver natin, yung switching transistor natin, ikukuman dyan na mag-on itong relay na to. So, magitan ng supply nito, kailangan masupplyan to galing sa papunta ng T-con natin. Backlight on, ito papunta ng backlight on to. Tapos ito ground. Ito yung magsisilbing ground natin. Tapos ito
papunta ng positive, papunta ng backlight natin to supply. Supply, papunta ng backlight. Tapos ito yung sa easy power natin. Ayan na guys, nabuo na natin siya. Hanapan muna natin kung saan natin itatap tong mga supply. Una, gagawin natin, hanap tayo ng 12 volts dito sa power supply. Tingnan natin kung saan may 12 volts. Gaground muna natin, hanap tayo ng ground dito sa body. Ayan. O kaya dito. Ayan. Ito yung ground dito sa katawan. Ayan. Tapos naka-rinse tayo sa dito lang sa 20 kasi 12 volts lang yun. Ay, ano na natin kasi baka mamaya lagpas ng 20 yung masukat natin. Masira tester natin. Ayan. Hahanap tayo ng supply kung saan dito. Kung saan dito pwedeng itap. Ngayon, ipa-plug-in na natin. Ayan, ipa-plug-in na. Ayan guys, nakabukas na yan. Ngayon, titingnan natin sa kabila. 18.6, mataas. Sa kabila. Ayan, 12 volts, sakto. 12.0. Ayan, 12.0. Ibig sabihin, dito sa diode na to tayo magkakabit ng 12 volts. Sa kabila, 18 volts, dito tayo. Tapos, dito naman sa panel natin, hindi tayo pwede magkabit dito kasi liliit ng mga piyesa Ano, lilito. Wala tayong pagkakabitan. Yan. Ito yung ribbon. Galing na mainboard papuntang panel. So, ang gagawin natin, kasi nakakonect naman dito yung 12, galing ng papunta ng T-con board. Dito na lang tayo kukuha sa T-con. Hanap tayo. Kailangan makahanap tayo ng 12 volts. Ayan guys, meron na 11.8. So, dito tayo magkakabit ng para sa driver transistor natin na C1815. Switching transistor, dito natin ikakabit yung resistor niya. Yung pan resistor papunta rito. Tapos yung isa naman, papunta power supply doon sa 12. Yun na guys, kakabit na natin. So guys, nakakabit na natin. Yung para sa AC. Yan. Para sa AC, tapos supply. Ito supply 12 volts dito, tapos ground. Ito ground, yan naka-ground na. Yan ground, 12 volt supply, tapos AC, line 1, line 2. Yun na guys, yung pinaka final na ginawa natin. Ngayon, hindi ko pa kinakabit yung backlight ng LED natin. Titingnan natin ang magiging output niya. Tapos, monitor nyo, tingnan nyo kung magdi-discharge kagad. Kasi pag wala to resistor na to, itong resistor na yan. Pag wala kasi itong resistor na to, kung saan ito yung capacitor, matagal, hindi yan basta-basta mag-discharge. Kaya ang purpose itong resistor na ito, para mabilis ma-discharge itong capacitor. So, ma-monitor natin kung ilan yung output, at saka kung gaano kabilis ma-discharge itong capacitor. So guys, ito yung natin, naka 600 volts siya kasi mataas ang yan. Ngayon sasaksak natin. 315 volts yung output. So ngayon, papatayin natin. Tingnan natin kung gaano kabilis ma-discharge. Bubunutin ko lang. Yan. Ayan guys, ang bilis mag-discharge. Kasi, kaya ganon, dahil sa resistor na nakakabit sa kanya, sa negative positive na capacitor, yung ripple filter natin, na electrolytic, yun yung naging para magkaroon siya ng discharging time. Kaya pagka wala kasi yun, hindi yung mawawala hanggat walang load. Diba, pinatay mo. Ando doon pa rin yun. Kaya naglagay tayo ng resistor na 300K. Yan, 300K. Para siya yung magdi-discharge. Tapos dito, okay na siya. Nagkaroon na ng Tapos dito guys, dito, mababa lang ang voltahe nito. 12 volts to diba? Ito, 12 volts. Ay, nakalagay 12 volts. Itatrap niya kasi ito. Alam naman natin ang trabaho ng resistor, current limiter. Nililimitahan niya yung current na papasok kasi yung base hindi pwede na mataas ang supply yan. Mababa lang, mga point something lang dapat ang supply nito para mag-trigger. Pag nag-on to, nagkaroon ng base supply, yung collector, emitter, kung saan yung ground natin para dito sa relay, dito nakakabit. Hanggat hindi nag-on yan, hindi
magkuklose to na collector to emitter. Saka magkakaroon ng ground ngayon to. Itong relay natin para mag-activate. Yun ang trabaho ng transistor. I-activate niya yung relay natin na 12 volts. Yun lang. Ikakabit na natin yung backlight natin. Ayun guys, nung mag-on siya, may backlight na, nagkaroon na siya ng backlight. Backlight na. Tapos, yung kailangan supply ng backlight natin, nasa 130 volts. Ang yung ginawa nating backlight inverter, 137 volts. Kumbaga, kuwang-kuha niya yung kailangang supply ng backlight natin. So, ang gagawin ko ngayon, ay may ilaw na siya. Aayos ko na lang to.